Sa isang lumang subdibisyon sa Muntinlupa, may isang tahimik na bahay na laging sarado ang mga bintana at parang laging may nakamasid mula sa kadiliman. Doon nakatira si Mang Ramon, isang matandang laging nakaitim na halos hindi lumalabas maliban tuwing hating gabi. Marami ng kababalaghan ang naiuugnay sa kanya. Mga alagang hayop na biglang nawawala at mga batang nagkakasakit nang hindi maipaliwanag. Pero walang may lakas ng loob na magtanong. Hanggang sa lumipat si Carlo. Isang binata na mahilig sa misteryo at hindi naniniwala sa pamahiin. Isang gabi, habang naglalakad si Carlo, napansin niya ang kakaibang liwanag mula sa bintana ni Mang Ramon. Mahina at tila kumikislap na parang apoy ng kandila. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya sa siwang ng bakod. Nakita niya si Mang Ramon, nakaluhod sa harap ng isang bilog na may mga simbolo. Sa gitna ay isang itim na kandila. Bumulong si Mang Ramon. Tanggapin mo ang alay. Palitan mo ng kaluluwa. Biglang napatingin si Mang Ramon sa bintana, diretso kay Carlo, kahit hindi siya dapat nakikita sa dilim. Nagpakawala ng isang matinis na tawa ang matanda, sabay bulong ng, May dumating na. Mas antok na handog. Nagmadaling umuwi si Carlo. Kinabahan pero inisip na baka nag-iilusyon lang siya. Ngunit habang nakahiga, naamoy niya ang amoy ng natunaw na kandila sa loob ng kwarto niya. Kinabukasan, nagising si Carlo na may marka sa dibdib na parang sunog na hugis kandila. At sa ilalim ng kama niya, may isang itim na kandila na tila kahuhulog lang. Mainit pa. Sinubukan niyang lumayo, pero kahit saan siya pumunta, sinusundan siya ng anino at ng amoy ng kandila. Hanggang sa isang gabi, hindi na siya nakatiis. Bumalik siya sa bahay ni Mang Ramon. Ngunit ang nadatnan niya ay isang abandonadong bahay na walang gamit, walang tanda ng anumang buhay. Sa gitna ng sahig, may bilog na abo, at sa gitna nito, isang litrato niya na nakapikit, parang wala ng buhay. At sa likod niya, may boses na bumulong. Tinanggap ka na niya. Kinabukasan, isang bagong balita ang kumalat sa subdibisyon. Si Mang Ramon ay wala ng buhay. Pero ang nakakagulat, sa tabi ng bangkay niya, may isa pang katawan. Si Carlo. Parehong sunog ang kanilang dibdib. May mga marka ng kandilang itim. Ngunit may isang hindi maipaliwanag. Nang hukayin ang kanilang labi, magkatulad ang kanilang mga mukha. Dalawa, pero iisa ang anyog. At tuwing sasapit ang alas 3 ng madaling araw sa abandonadong bahay, laging may sumisindi ng isang kandila.